Sa harap ng inaasahang pagbabalik ni dismissed Mayor Alice Guo sa bansa, nag-isa naman sa pagdinig ng Senado ang sinasabing kapatid ng dating alkalde na si Sheila Guo. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas, live. Daniel? Audrey, inaabangan na rin dito sa Senado ang posibleng pagdating ni dating Mayor Alice Guo. Pero kanina sa Senate hearing, nag-isa yung sinasabing kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo. Piniga ng mga senador si Sheila Guo, ang sinasabing kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice. Duda kasi ang mga senador sa salaysay nito kung paano sila nakapuslit ng bansa sa pamamagitan ng palipat-lipat ng barko. Dismayado na kay Sheila kanina ang mga senador. Pero nanindigan si Sheila sa mga sinabi niya noong nakaraang pagdinig. Nanunumpa ka pa rin ba na pagkatapos ng ilang araw ng biyahe sa dagat na sinasabi mo sa Xianben na kayo bumaba? Pagdating bago sa Xianben na may isunto sabi ng isang small na maliit ng ng bowl. Bago lating sa Xianben na. Okay, so pero na ini-insist nyo pa rin sa Xianben na kayo bumaba eventually. Sabi tanong kasi pagdating doon, tanong ko kay Wesley kung saan tayo. Sabi niya Xianben na. Hindi ko masyado kasi beach yata yun. Palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach, so may buhangin. Mula nung nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Sabah, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng pandemya? Natatandaan niya lahat. Sheila, may amnesia ka ba? Hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo ba yung sarili mo. Magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. You owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Inibig pa si Sheila ni Senator Risa Hontiveros hinggil sa stamp sa passport. Duda ng senadora, base na rin sa mga impormasyon niya. Ayon sa kanila, wala kayong legal entry sa Sabah. Pati yung stamp sa passport na nag-i-indicate na dumating kayo sa Sabah, fake daw yung stamp na yan. Kinumpara nila sa totoong stamp na dapat tinatatak sa Sabah. Pero ang nakukumpirma nila, ito credible information na ng aming komite, subcommittee, tumating kayo sa Kuala Lumpur noong July 18. Hindi ko po alam. Basta yun na yung biyahe ko. Hindi mo rin alam kung dumaan kayo ng Bali, Indonesia. Wala. Hindi kami Wala. Pati mga dokumento na nakapangalan kay Sheila Guo naungkat din sa pagdinig. Pero pare-pareho lang ang sinagot ni Sheila. Magre-relax po kayo kung magsabi kayo ng totoo sa amin. May alam ba kayo dito sa Alicel Aqua Po Farm? talaga alam po. Paano hindi nyo alam to pero kayong nakarehistro dito sa in-issue ng DTI na Certificate of Business Name Registration? Baka ginamit ng yung ang pangalan ko po. Ginamit ang pangalan mo. Naku po, ito yung ID nyo. Municipality of Suwal, Account Insurance Membership. Sheila Leal Guo. Pwede nyo bang i-explain yung ID nyo yan? Sorry po kasi hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Hindi May ko ID to in-issue sa inyo, sa pangalan nyo at photo ninyo ang nakalagay. Opo. Ano? Pangalan ko. Picture ko pero hindi ko po alam na may ganyan po ako ID. Yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it. Nabanggit din sa pagdinig si Suwal, Pangasinan Mayor Dong Kalugay. May relasyon ba sina Mayor Kalugay at si Alice? Hindi ko pa alam. Alam ko kaibigan po. Kaibigan. Magkasosyo din ba sila sa business? Hindi ko sure. Ang sinasabing alkalde lumiban sa pagdinig at nagpadala ng medical certificate pero iimbitahan pa rin siya ng subcommittee.
Humarap din sa pagdinig si Raymond Ronquillo, ang may-ari ng Emon Pulo Resort. Pinabulaanan niya sa mga senador na kilala niya ng personal si Alice Guo. Wala rin daw silang business interest ng dating alkalde, pero nagpunta raw si Guo sa kanila noong March 2023 bilang guest sa resort. Tumanggap po ba kayo ng pondo mula sa isang account ni Alice Guo? Wala po, Madam Chair. And meron ba kayong any business transactions kay Alice Guo? Again, reminding you that you are under oath, sir. Wala po, Madam Chair. Nag-resort lang po sila, nag-swimming, and then nag-land din po yung helicopter nila doon. And then siguro po mga 2 o 3 balik po yung helicopter with mga bisita po nila. Hanggang ngayon po, honestly, hindi pa po sila nagbabayad po sa akin doon po sa bill po nila. Grabe, ang laki ng perang kinita nila sa Pogo, Mr. Ronquillo. Di pa sila nagbayad? Di nyo ba sila sinisingil? Sinisingil ko po yung pong kausap ko pong tao. Samantala, kinumpirma ng abogado ni Alice Guo na si Atty. Stephen David na gusto na rin daw sumuko ni Wesley Guo. Si Wesley Guo ay isa rin sa sinasabing kapatid ni Alice. Nakausap daw ni David si Wesley pero hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Kahapon. Anong pinag-usapan niyo? Well, lawyer-client privilege yan eh. Pero gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Bakit gusto na niya sumuko? Siyempre, dumadating yung point ng isang tao yung nadi-discourage ka, di ba? Kasi makasama mo, nandyan na lahat, di ba? So, human being that we are, dumarating yung point ng kahinaan natin, gusto nating humarap. Which is actually yun naman ang tamang gawin. Samantala, Audrey, sa puntong ito, makakapanayam natin live dito mula sa Senado si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang gabi po, Senator. Good evening. Senator, balikan muna natin yung hearing. Ano po yung assessment nyo kanina? Ano yung mga natuklasan yung mga bago na information? Yung pinakamalaga dito yung nakita naming connection kay Mayor Kalugay ng Suwal. Hindi ko lang masasabi ngayon yung detalye dahil executive session. Pero nakakuha kami ng impormasyon yung kanyang involvement dito kay Alice Guo. At yun naman ang aming bibigyan ng pansin sa mga susunod. Kaya kanina inibitahan na namin siya para magbigay liwanag sa mga itong mga nakuha ng committee. So far ba, Senator, natuklasan nyo na yung mga posibleng tumulong po kay Miss Mayor Alice Guo? May mga information tayo, no? At binavalidate pa lang natin yan. Pero meron kaming information doon sa mga tumulong naman na ilihis yung issue o ilin lang ang mga tao pagdating sa kanyang pagtakas, no? At kanyang pagpunta sa Jakarta. So ito naman yung aming binibigyan ng focus. Dahil hindi lang naman yung kung paano siya nakatakas, kung hindi yung mga tao rin na linilin lang ang mga otoridad para hindi matukoy kung nasaan siya o hindi malaman yung kanyang location. Senator, ngayon na nasa poder na ng gobyerno, ito nga si dating Mayor Alice Guo, kailan po ba yung susunod yung pagdinig? Tsaka ano yung mga aasahan dito sa Senate hearing? Ano yung mga itatanong nyo sa kanya, yung mga nais nyo malaman? Ang schedule ng next hearing is next Monday at siguradong pupunta si Alice Guo dahil bukas dito na rin siya dadalhin sa Senado para i-detain. At yung aming focus ay yung mga kasama niyang mastermind at yung mga taong tumulong sa kanya mabuo itong Pogo Hub. Yung mga taong tumulong sa kanya para makatakas, no, kung meron man. At ito yung mga focus natin. Senator, how about yung, kasi meron na rin daw warrant of arrest laban kay naglabas na yung korte. So, dito pa rin ba siya mag-stay? Dito pa rin siya mag-stay, no? Dahil itong warrant of arrest niya ay available. So, in-expect ko na magbe-bail siya bukas, no? Pagdating niya dito, kasi dadating siya ng 11. So, bukas, first thing in the morning, in-expect ko magbe-bail siya. At after siya i-bail, dadalhin siya dito. Mamaya pa lang yung Senate Sergeant at Arms pupunta na sa airport para masigurado na yung proseso ay
ang pinakahuling proseso dito sa madidetain. Siguro, panghuling mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Unang-una sa lahat, papasalamat kami sa mga kababayan natin na nagbibigay rin ng tips. At of course, Indonesian government dahil ang bilis, no? Nung kanilang paghuli in less than 2 weeks, napabalik na nila dito si Alice Guo. At yan muna, Audrey, ang pinakahuling update mula rito sa Senado. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Daniel Manalastas.